Ah, hello po, no? Meron palang division, no? Ngayon ko lang na ano, no? Na sabihin na nalaman na meron palang division na hindi naguhulog ng ano, ng sabihin ng monthly contribution, yung mga remittances ng mga teachers sa GSIS. Ngayon yung mga guro, hindi sila nakaka-loan sa GSIS. Yun ang claim ng guro na nag-chat sa akin, isang guro lang. Sabi niya doon daw sa division nila, entirely, yung lahat ng guro doon sa division nila ay hindi naguhulog yung kanilang division ng remittance sa GSIS. Kaya lang bakit pumapayag yung GSIS, no? Hindi ba yan monitor ng GSIS na yung the entire division hindi naguhulog ng monthly. Wala daw hinuhulog kaya hindi sila makaloan. Kaya hindi sila makarelate dito sa refund kasi hindi naman naguhulog yung kanilang division. Kaya lang, ano kayang ginagawa ng mga DepEd authorities diyan sa region na yan, no? Knowing na yung division nila ay hindi naguhulog ng remittance. Ano ba itong division na to? Special ba sila? Kaya lang, papaano yung mga benepisyo ng guro kapag nag-retire to kung hindi naman sila naguhulog sa GSIS. Kawawa. Paano pag nag-retire sila? Wala silang tatanggapin, wala silang GSIS. Para nating sinabi na itong mga guro na ito, ang bukod tanging di ko lang alam kung meron pang ibang division Pero sabi sa akin ng isang guro na nag-chat, tinanong ko hindi raw nag-remit sa GSIS yung kanilang division. Kaya hindi sila makapag-loan. Kaya itong pinag-uusapan tong refund, wala silang refund kasi hindi nga naguhulog ng monthly remittance. No? Ang gulo. Nasa batas yan Di ba? Na dapat may pero kinakaltas dapat yan di ba? Hindi ba kinakaltas? Parang no? Baka kinakaltas kasi ng division nila sa sahod nila tapos hindi naman hinuhulog. Pwedeng ganun no? Kung hindi kinakaltas, malamang okay din kasi napupunta sa inyo. Ang masakit, yung kinakaltas tapos hindi nire-remit ng GSIS. Oo, yun ang masakit, no? Ano kaya ang nagiging no? Hindi ba to nalalaman ng region, ng DepEd na yung division nyo? Hindi ba monitor hindi ba nagsasabi yung GSIS na yung division nyo ay hindi naguhulog ng monthly remittances? Kasi ganito yan, Kung kinakaltasan kayo at hindi hinuhulog, nako, yun ang malungkot, maling-mali. Okay lang sana kung hindi naman kayo kinakaltasan ng GSIS ng division nyo, no? Tapos, napupunta sa inyo yung pera. Kaya ang mahirap, kinakaltasan kayo ng GSIS tapos hindi naman nire-remit ang division, no? Wala nga. Pagdating ng araw, mag-retire kayo, wala kayong mapapala sa GSIS at hindi kasalanan ng GSIS yan. So, nakakalungkot na meron palang isang division lang ito Hindi ko lang alam kung meron pang ibang division, Isang division na entirely hindi nagre-remit yung division na ito para doon sa remittances ng mga guro. Pwede yung pwede yung monthly hindi yung monthly contribution natin, probably. Hindi nire-remit, no? Again, kung hindi kinakaltas ng division at nakukuha nyo, medyo fair yon. Ang hindi fair ay yung kakaltasan kayo ng division nyo tapos hindi naman i-remit.
yung monthly contribution nyo sa GSIS. O kasi naririnig nila gusto raw nilang mag-loan o gusto nila mag-apply ng moratorium. Paano daw sila mag-a-apply ng ganon? Wala ngang nire-remit yung kanilang division. Malay nyo, marinig ito ng DepEd, no? Hindi natin alam o marinig ng GSIS. Kaya lang, GSIS, yung ganito, hindi naman nila ina-actionan kasi nasa agency yan, nasa DepEd yan, nasa division yan. Alam ko may mga delay. May mga delay na sinasabihan ng DepEd ng GSIS. May mga delay na division. Pero, na ipoprovide ng division kahit delay. Kasi sabi ng GSIS, delay daw no? Pero actually, hindi naman nadidelay yung mga division yung mga school, lalo kami. So, pinapadala kami ng sulat, sabi hindi raw kami naghulog. Pero regular kami naghuhulog. Pero kasi iba naman yung case neto. So, talagang yung division nila ay hindi hinuhulog yung kanilang monthly contribution. O kaya nga, kakaiba sila. Parang hindi rin sila member ng GSIS. Namumukod tangi na government employee, pero hindi sila member ng GSIS. Ang hindi lang naman member ng GSIS, alam ko, yung PNP, di ba? AFP, kasi may sarili sila. Tayo sa DepEd, tsaka yung ibang mga empleyado ng gobyerno, tayong lahat ay kabilang dito sa GSIS. Di ba? Ito yung magiging natin balang araw yung dito tayo makakatanggap ng ating benepisyo, lump sum, di ba? Yung mga retirement pay natin pag tayo nag-retire na, no? Ito sa GSIS. So, nakakalungkot na meron palang division na ganito na entirely hindi naguhulog ng kanilang monthly contribution or remittances sa GSIS. So, kawawa. Kawawa yung mga guro. Pag nag-retire sila, wala silang benepisyo sa GSIS. Oo, again, ulit-ulit ako, no? Kung yung GSIS nyo na monthly contribution, kung hindi naman kinakaltas na napupunta sa inyo, fair yon. Kaya lang, hindi fair kung kinakaltas sa inyo tapos hindi naman nire-remit, no? O, yun ang masakit, na?